Business channels. We listen, we tell, we inspire. This is our Hindi lamang po mga regular na mga sundalo ng ating hukbong katihan ng Pilipinas ang nag-aalay sa kanilang mga sarili at nagsisilbi sa sambayan ng Pilipino. Nariyan din po ang ating mga reservist o mga laangkawan na ating nakikita sa mga pangunahing kaganapan, mga pangunahing kalsada sa tuwing sila ay ipapatawag ng kanilang mga unit. Sila man din ay nag-aalay sa kanilang mga sarili at nagsisilbi sa sambayan ng Pilipino. Sa dokumentaryo pong itong Serve and Save, sila po ang ating bibigyang boses. Makapangyarihan ang Republic Act 1777 na mas kilala bilang Citizen Armed Force o Armed Forces of the Philippines Reservist Act dahil ito'y nagpapatibay sa pagmamahal ng isang Pilipino sa kanyang bansa. Makapagpapatunay nito ang nagretiro ng general sa hukbong katihan ng Pilipinas na si Mayor General Leoncio Selunay Jr. na nagsimula rin bilang kadete ng Reserve Officer Training Corps dito sa kung saan namin sa kinapanayam sa Camp San Gabriel, Mintal, Davao City. I started in 1985 here in this camp, in this verdant ground, as provisional second lieutenant. Dito ako nagsimula. Gusto ko sabihin sa inyo that I am the first product of this camp who became a general. Nang pinili niya ang landas sa pagiging opisyal ng Philippine Army, bit-bit ang karunungang nakuha niya sa ROTC. Nagbigay dangal siya sa bansa nang kanyang nakamit ang kalinisan sa pamamahala sa mga Army units na kanyang pinamahalaan. Nung ako ay naging battalion commander in Bicol Region, my battalion was adjudged as the best maneuvered battalion in the whole Army. Yeah. And I was extended as battalion commander of 22nd Infantry Capco Battalion. Na-erase ko yung corruption doon. In fact, I returned to the government 18 million pesos arose from unclaimed subsistence allowance of the Capco. There I was noted. Kaya yung iba nagkakaso pag na-assign dyan, ako naman nagbalik ako ng pera. Kaya i-program na nila ako sa Armed Forces. I am a reserve officer. So nung binigyan nila ako ng pwesto as Deputy Brigade Commander, sabi ko sa kanila, siguro may plano kayong gawin akong Brigade Commander. And true, naging Brigade Commander ako, then I was promoted as General. Dumating man ang panahon na kailangan na niyang talikuran ng regular na pagsisilbi bilang sundalo, ay hindi pa rin niya hinayaang mawalay sa propesyong mas humubog sa kanya sa pagiging isang responsableng Pilipino. Sa pamamagitan ng Reserve Command, patuloy siya
sa pagiging isang kawal Pilipino. Nung nag-retire ako, na-realize ko na kung mag-serve man lang ako outside my military career, doon ako sa kabaro ko. So I decided to join the Reservist Corps, kaya na-incorporate ako as member of the Reserve Corps. So ito na ngayon, I'm still serving, although retired ako, I'm still serving our country as a soldier, as part of the Reserve Force of the Armed Forces of the Philippines. Sa kasalukuyan, habang ginagawa ang dokumentaryong ito, si General Serunay ay Commanding General ng 111th Standby Infantry Division, Advisor ng Reservist Officer Legion of the Philippines at Regional Aresco Alumni Association. Dala ng pagiging aktibo nitong si Major General Serunay sa kilusang Laang Kawan, ay walang humpay ang kanyang panghihikayat sa mga Pilipino na maging kabilang sa kanyang kinabibilangan. Isa sa mga naniniwala sa kanyang pinaninindigan ay itong tagapangasiwa ng isang kumpanya ng heavy equipment sa lungsod ng Davao. Dala ng siya ay abala din sa iba't ibang civic action groups o pagtulong sa mga Pilipino sa iba't ibang paraan, ay mas minabuti nitong si Binibining Haino na sumalang sa isang basic citizen military training upang maging tuluyang kabilang sa laang kawal ng sandatahang lakas ng Pilipinas. It's more of the service that I can give to the community and to the armed forces. It's not more of the uniform per se, but it's really the service, kasi I'm very active in many organizations. I'm a Kiwanis, I'm a member of a lot of civic organizations, even the religious organization, just for us to render service. Sa kanyang pagpapasailalim sa 45 araw ng pagsasanay sa Basic Citizen Military, 10 ng kanyang mga kasamahan ay mas lumalim ang pagdawa nitong dating aktivista sa trabaho at papel ng mga sundalo sa ating bansa. When we had that field tactical exercise, they got my salute for that. I mean, the salute for the soldiers who render their service to the country, to the community. And then those small acts of them made me realize how vital they are in the safety of the community and in the country per se. Salute ako sa kanila. Sa nasabing field training tactical exercise, kanyang napagtanto ang tulong ng kanyang pagsasanay sa kanyang araw-araw na buhay. Each one has its own role. I mean, it's like movie. Each one has its own role. Hindi pwedeng sapawan. So for you to be successful in attacking, you need to play your role. You need to be focused. Otherwise, you can be killed. So that was a discipline that was really, I mean, for me, it helped me mold to be a better person. Kasi you can be disciplined. Diba? Pagka, like me, sa corporate world, dahil boss ako, okay, mando ka. Pero dun sa squad na yun, I'm an automatic rifleman. So I have a role. Because the leader is always the squad leader. So if the squad leader tell you na, ito ka doon, you roll, you drop, kasi may kalaban. So, I mean, shedding off your cape and then, eto, sa ganito na, for you to be saved or to save, kailangan mo makinig. Kailangan mo matuto. Ang realisasyong ito umano ang maglalagay sa kanya sa isang kalagayan na magpapatibay sa kanyang paninindigan sa buhay at pakikitungo sa makakasalamuhang Pilipino. You can be a different person. You can be a different Filipino walking because you will be more keen on how you can serve
and safe. Ang pangalan ni Private Jaime, 10 ng mga nagsipagtapos ng Basic Citizen Military Training ay isusumite ng Administrative Unit na Reserve Command Defense Group 11 doon sa Reserve Command ng Philippine Army upang magkaroon sila ng serial number nang tuluyan na silang sasabak sa iba't ibang serbisyo mayroon sa Reserve Command. Sa kanilang paglabas sa pagsasanay dito sa Camp San Gabriel, inaasahan sa kanila ang pagiging disiplinado at ang paggawa ng mga bagay-bagay ng nagkakaisa. Dito kasi, pwede nilang ma-experience na ma-expose, mabilad sa init, sumunod sa mga command without complaining. So meaning from that, yung bang nade-develop natin yung disiplina sa kanila. Magkakaroon sila ng teamwork. They can organize themselves as a team. Inaasahan din mula sa bawat nagtapos ang pagkakabuo ng isang kakayahan sa pamumuno para sa bawat gawain iaata sa kanila. Kaya, mula sa isang bagong sipon, sila'y magiging hino sa pagiging masasandalang laangkawan. Once you come and be a part of this courses of training dito sa loob ng 11 RCD, we will be converting you from a boy to a gentleman, from a girl to a gentlewoman. Ang bawat dumaan sa masusing pagsasanay, madali na lamang umano silang buuhin para sa isang pagsisilbi sa nangangailangang Pilipino. Ang mission kasi namin is DOTEA, ang tawag ko doon develop, organize, train, and equip, no? And administer itong ating mga reservists. From that kasi, nagkakaroon tayo ng natitwist natin into yung appreciations from yung bang dati kasi tinitingnan na nila yung reservists as if, uy, gusto lang yan mag-reservice kasi gusto magsuot ng uniform. Gusto lang yan mag-reservice kasi gusto mag-acquire ng firearms. Ngayon, totally changed. Gusto na nila mag-reserve because meron na silang yung sense of nationalism. In a way, na feeling nila, once they wear this uniform, they are rendering service to the nation. Your training, you must keep in mind, because when the time will come that you will apply your training, you should always remember the basics that was taught to you. Number one, military courtesy and discipline. Now you are part of the Armed Forces of the Philippines. Make sure that you wear your uniform, you wear your rank, you have your serial number with honor and patriotism, because you joined the reserve force because of your love for country, love of country. Remember the chain of command, because when you are with the AFP, you are with the reserve force, this is already different in the civilian life, no? Especially when you are in uniform. When you are in uniform, you follow your commander, inform your commander. So kung unsa may kasika sa palibot niyo makita, you inform your commander or you inform your intelligence officer. That is very, very important. The country needs you. Your community needs you. We have to prepare for the eventual defense of this country. Maybe not in our lifetime, but we have to prepare and make our reserve force very, very strong.
Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungam, na mas nakilala ding Coronel sa Reserve Command, lalo na sa 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade, ang isa sa mga sinasabi ni Colonel Josue Caberto na nahubog ang liderato dahil sa pagpasok doon sa ROTC. My interest with the military or with the reserve force started when I was still young. I was a cadet officer in high school, CAT sa among panahon kaniadto. Then sa college, nag-ROTC ko. So I spent 4 years in ROTC. I had 2 years basic and 2 years advanced course in UP Corps of Cadets. So 4 years ako nag-ROTC. Nakapasok siya sa UP Corps of Cadets at may ranggo ng probationary second lieutenant. Sa katunayan, kamuntik na siyang pumasok sa regular military, lalo pat sumailalim siya noon sa iba't ibang pagsasanay, kagaya ng Scout Ranger Orientation Course. Ngunit, ang mapagmahal niyang ina ay hindi pumayag sa gustong pasukin ng anak. Dahil nakapasok siya sa trabaho matapos graduate sa kolehiyo, ay tumahimik ang kanyang ganan sa pagiging kaparte ng hukbong sandatahan ng bansa. Ngunit, nang siya'y naging mambabata sa Konseho ng Davao, muling nabuhay ang kanyang interes sa pagsusundalo. Sa panahong iyon, sa pagiging kasapi ng Reserve Force. Nang maging kongresista sa ikatatong distrito ng Davao, naging opisyal siyang bahagi ng Laang Kawat. The brigade commander at that time went to the US, so I was requested by then Colonel Tawan-Tawan to take over, and actually there were 2 of us who were full colonel at the time. Mayor Sara Duterte, who is also a full colonel, and myself. So I requested Mayor, ikaw may mayor sa city, you should be the brigade commander. And she declined, saying that she's very busy. And I told her I can work as her deputy, and she can become the brigade commander. Ako na lang ang magpatakbo. But on my second visit, she told me na ganito na lang, Sid, ikaw ang brigade commander, ako ang iyong deputy. So that happened at inabot kami nung yung COVID time. So we were very active. So I became the brigade commander. Then Mayor Sara, who is our vice president now, was our deputy commander. But she was very supportive in our Ready Reserve Brigade. Sa kanyang pamumuno sa 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade, lumikha si Colonel Ungab ng maraming pagbabago na mas magpapakilos sa bawat kasapi ng brigada. Ito ang ibinahagi sa amin ng isa sa mga matatandang reservist na si Captain Walter Somozo. When Colonel Ungab became the brigade commander, ang brigade headquarters was complemented with complete staff officers and personnel. Naorganisa ang brigadang ito noon dahil may nalikha ring 3 Ready Reserve Battalion, ang 1st Metro Davao Ready Reserve Infantry Battalion na sumasaklaw sa buong 1st District ng Davao City. Nariyan din ang 2nd Battalion na saklaw ang buong 2nd District ng Davao sa kumpas ni Lieutenant Colonel Edgar Violan. At ang 3rd Battalion na hawak ang buong 3rd District ng Davao na nooy pinamumunuan ng nooy Lieutenant Colonel na si Isidro Ungam na siya ring kongresista ng nabanggit na distrito. Later, kay di-organize ang brigade, na-consolidate katong na-consolidate katong 3 ka batalyon. Nahimo na lang karon og 1105th Ready Reserve Infantry Battalion. So katong mga batalyon sa District 1,
batalyon sa District 2, batalyon sa District 3, nahimo na lang company. No? Headquarters Company, Alpha Company, Bravo Company, o Charlie Company. Charlie, dito covering District 3, ang Bravo, covering District 2, ang Alpha covers the District 1. And recently, Delta Company, di-absorb sa 11 office CDC ang Island Garden City of Samal. Because previously, ang Island Garden City of Samal, geographically, siya, under the command of 1101st CDC. Tagom ang ilang base. Pero because of geographical location sa Samal nga medyo mas accessible sa dali sa Davao City, nag-decide sila nga ang Samal will be supervised by 11 officials. Hindi man sila kagaya ng regular na sundalo na nasa frente mismo ng bakbakan, pero may malaking papel din silang ginagampanan. So sa main thrust sa Red Reserve Unit, especially sa brigade, is to develop, ma-strengthen yung spirit of volunteerism with commitment and dedication. Nakamamanga nga itong si Captain Walter Somoso dahil kahit sa tanda ng kanyang edad, sa katunayan, nasa kalahating siglo na siya sa kanyang pagiging reservist. Parati pa rin siyang nagboboluntaryo sa brigada kahit pa pwede na siyang magpahinga. Pero sir, kung ihanger nato ng atong uniforme, ato nato na ibutang sa dalira nato makabuot. Wala nga, pagparilib na ako as operation officer, wala ko ma-issuehi o order nga na kaning relieve ko sa Red Reserve because of age, kay napakoy plano nga mo serve pa. Dili na sa Red Reserve kung ato na sa standby reserve. Masyado nang nakatulong sa operasyon ng brigada ang pagsasaayos ni Colonel Ungab sa mga posisyong kailangan sa kanyang brigada. Gayunman, ang pagluklok mismo ng mga personahe sa iba't ibang section mayroon sa 2202nd. Ang paglagay mismo halimbawa ng isang komandan sa headquarters ng brigada ay mas nagpagaan sa pagpapalakad ng operasyon sa buong tanggapan nila. Ang headquarters commandant, mo niyang in charge sa unit sa 2202nd Brigade. Sa brigade, siya mo in charge. Siya may sa security sa unit, particularly sa headquarters, ang headquarters mo ay in charge sa beautification, pagpanindot, maintenance sa opisina, deployment sa tao, karanglitan na ay operation sa gawa. Ako na yung magtagtag ng tao dito sa mga staff na nanginanglan, particularly sa operation. Gariyan din ang officer ng lumilika ng mga patakaran sa kanilang mga personahe, gayon man ang pamamahala sa mga social events ng kanilang unit at mga araw ng pagbibigay parangal sa mga karapat-dapat kilalaning mga institusyon at individual. As the ISWAN, ako ang nagpe-prepare ng mga documents para sa mga duty ng mga tao natin. Every time that Davao Task Force or our city government will ask augmentation from our personnel cell. So, tinitingnan natin na yung mga tao natin sa 2202nd is ma-deploy natin base sa kanilang mga specialization. Just like for example, may mga disaster dyan, we have trained personnel na pwede nating ilagay doon na mag-responde. So part of our function as sa ISWAN
is to ensure na every time may need sa unit natin, we can provide those personnel, sir. Sa mga lugar na malayo sa headquarters ng brigada, ay siniguro rin ni Colonel Ungab ang pagkakalikha ng Advanced Command Post at Headquarters Company. Gayunman, ang pagkakatalaga sa pinuno nito sa katauhan ni Captain Carmelito Lupo. Present, I am the Executive Officer of the Headquarters and Headquarters Service Company of the 2202 Ready Reserve Infantry Brigade under the command of Colonel Isidro P. Ungab, the Brigade Commander. At I was designated 2 years ago as the officer in charge of ACP Turil, that is the advanced command post of the 2202 Ready Reserve Infantry Brigade, located in within the compound of Torres District. Sakaling wala si Colonel Ungab sa mga opisyal na lakad sa ngalan ng 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade, ay nariyan din ang kanyang Deputy Brigade Commander, sa katauhan naman ni Lieutenant Colonel William Revisa. Supervise ako sa brigade staff, nagmumonitor sa mga activities kapag wala ang brigade commander. Ang mga nakapanayam nating mga officer ng bawat section ng 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade ay hindi lang basta voluntaryo. Sila ay may mabibigat ding katungkulan sa kanilang buhay sibilyan. As a practicing criminologist, sir, under Republic Act 11131 or the Philippine Criminology Profession Act of 2018, criminologists are also mandated to help in our national security. And that is the reason why I joined also the Reserve Force, considering the provision of that Republic Act 11131, sir. Dati akong PNP officer. But before naging PNP ako, nag-train din ako sa basic military training. Katong gi-require sa time ni Marcos, nag-require katong mga 18 years old to 25 years old to undergo basic military training. So nagkaroon ako na ng 18 months sa basic military training. Ang dream ko before na magiging army officer ako. But hindi ko na gawa yun kasi after sa 18 months hindi ako nagpa-enlist kaya may nag-offer na magandang trabaho. But kahit na hindi ako natuloy, naging officer ako sa PNP sa time ng Philippine Constabulary Integrated National Police. Naging officer ako from Police Lieutenant hanggang Police Major. Yes, I am happy. And even my family are happy that I have an outlet to continue what I have started. Dahil maayos nga ang forma ng istruktura ng brigada at aktibong mga tao na nakaposisyon sa bawat liderato ng mga section, ay mabilis itong rumesponde sa panawagan ng Armed Forces of the Philippines na siyang tatao sa mga lugar na pinagdadausan ng mga aktibidad sa Davao City. Nangyari ito nang ang kadalasan sa mga regular na sundalo na sana ay madedeploy sa visibility and security ng bawat pinagdadausan ng aktibidad sa Davao City ay pinadala sa Marawi dahil sa pag-atake ng mga terorista doon. There were so many occasions like Kadayawan, Araw ng Davao, Lenten Season, Oplan Kaluluwa. Almost 1:10 ang ratio. 1 active, 10 kaming reserve. Pero hindi makikita dahil naka-uniform kaming lahat. Akala din nung tao that all army or AFP lahat. No? So, kulang lang yung aming arms because what we had are the licensed short arms. Yung mga long arms, yung mga active lang ang nagdala. So, yung augmentation namin were really, I would say, noteworthy. Nakatulong talaga sa
manpower sa ating armed forces. Ipinunto ni Colonel Ungab ang kalagayan ng reservists sa Israel, kung saan handa silang sumagot sa panawagan ng kanilang pamahalaan na dumipensa sa kanilang bansa laban sa kung sino man ang naatake sa kanila. The good model is with what happened in Israel. We were able to mobilize 360,000 reservists in a matter of 48 hours. Nung nakita na to, and fully equipped sila. So sa ato, we just want to keep them prepared para in case of emergency. Just in case we need to mobilize our troops, ready ang atong reservist. There was this story in Marawi during the Marawi siege that the reservists were mobilized and only a few were prepared to handle the firearms. So, yun, with that lesson, sabi ko, we really need to prepare our reservists na anytime kung may emergency o kung kailangan mag-respond ang reservist. Not only in times of war, but in so many instances, disaster. Maituturing na disaster ang nangyari noong taong 2020 kung saan nagkapandemya sa buong bansa at kailangan ng presensya ng mga sundalo para sa pagpapatupad ng serbisyo ng pamahalaan upang maprotektahan ang bawat Pilipino mula sa nakamamatay na infectious disease. During the COVID pandemic, that was the longest deployment of our unit. We were assigned at Toril Public Market and some Talipapa areas to ensure the compliance of the Interagency Task Force on COVID guidelines implementation, like social distancing and wearing of masks. So aside from Toril deployment, we are also deployed sa airport arrival area to ensure that the compliance of the COVID protocol are being followed. And also at the airport area, the temporary treatment facilities, yung mga nag-arrive dalhin doon for examination, nandoon ang tropa. Kami doon, naka-deploy 8 hours and travelers in. So far yun ang mga namin. And we continue this deployment sa Toril Public Market because we are just within the vicinity of Toril. Eventually, pagkatapos naman ng medyo luag na ang protocol, dito na po misa ko, vaccination, roll-on vaccination. Nandito ko nag-serve ko as volunteer without pay, without allowance. Murag dugo na nako na mo serve sa unit o sa atong mga katawan sa mga Pilipino. Pero hindi nag-iisa ang mga personahe at reservist ng 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade sa pagpapatupad ng pandemic protocol ng pamahalaang Duterte. Kagapay nila ang 1105th Ready Reserve Infantry Battalion, kadating 1st Metro Davao Ready Reserve Infantry Battalion. We were at the forefront during the